Nako mga kababayan, gumalaw na ang Korte Suprema at ito na nga mga kababayan, hahatulan na daw ang ginawang pagnanakaw nila Marcos at Recto sa PhilHealth PDIC. Ayan mga kababayan, ito po yung title ni Kay Eric Celes dito sa kanyang vlog at hahatulan na daw Korte Suprema. Pumalag na, gumalaw na mga kababayan. So ito na, panoorin natin. Hello mga kababayan. Magandang araw. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa atin namang isang episode ng video analysis at video talakayan. Pag-usapan po natin sa puntong ito ang inihayag, no? Not so much of a favorite reference, pero kinumpirma niya sa balita sa Rappler pa ha, special report na ang kinuha ni Marcos, nila Ralph Recto na 60 billion pesos mula sa PhilHealth na supposedly para sa insurance and support sa mga nagkakasakit na mga mahihirap na mga mamamayang Pilipino ay kinuha at inilipat ni Marcos para punduhan ang mga proyekto ng flood control projects at iba pang infra projects sa unprogrammed appropriation. So 60 billion sa PhilHealth. At ganun din po ang 107 billion pesos mula sa Philippine Deposit Insurance Corporation na para sana sa pagprotekta sa mga depositor, sa mga bangko, lalo na po sa mga pribadong bangko na mayroon pong makukuha ang mga depositor sapagkat kapag nagkaroon po ng tinatawag na bank run o pag-collapse ng bangko dahil nalugi o nagsarado, ay may makukuhang insurance na at least 500,000 pesos. So may pundo na tinatawag na Philippine Deposit Insurance Corporation. Pagmamayari po yan ng gobyerno, pundo ng mamamayan. 107 billion pesos po ang kinuha dito upang ipundo din doon sa mga flood control projects at iba pang infrastructure projects na itinuturong ninakaw at pinagdarambong dahil doon idinaan sa unprogrammed appropriations. I'm talking about the expose ni dating Supreme Court Justice Antonio Carpio sa isang investigative report na inilabas ng Rappler. Kaya nga sabi ko, hindi ko to paborito pakinggan. But may valid point at may tamang punto siya na kailangan nating i-discuss, no? Bagamat ito ay solid anti-Duterte, rabid ito na kritiko ng mga Duterte, subalit sa pagkakataong ito ay kukunin natin ang kanyang mga pagbubunyag na itong 60 billion pesos sa PhilHealth na pinapabalik na ng Korte Suprema at itong 107 billion pesos mula sa Philippine Deposit Insurance Corporation ay ginamit para punduhan ang pagnanakaw ng proyekto na kunwari flood control projects. At ito ay inilabas ni Justice Antonio Carpio sa isang investigative report ng isa pang anti-Duterte na uri ng online publication, itong grupo ng Rappler, no? So, malinaw na even ang mga hindi traditionally nakalinyada kay Rodrigo Duterte at hindi nagkakaroon ng positibong simpatya sa mga Duterte ay nagsasalita hinggil sa pagka-iskandaloso, karumaldumal at hinayupak na uri ng pandarambong at pangungurakot na nagaganap sa gobyerno ni Marcos. Ayun. So, puntahan po natin itong punto na inilabas ni Justice Carpio sa publication online ng Rappler kung saan inihayag niya na bagamat nagpromesa na si Marcos Jr. hinggil sa pagbabalik ng pondo ng PhilHealth na ipapasok daw sa General Appropriations Act of 2026. Pero lumalabas na kung ito ay ninakaw, ito ay dinambong at kinurakot,
di ibig sabihin ang magbabayad, taong bayan, sapagkat ipapasok as a refund papunta sa PhilHealth, pero manggagaling sa buwis ng mamamayan sapagkat ipapasok sa budget allocation or appropriation for 2026. Parang sinabi natin na okay lang nakawin ni Marcos at nila Romualdez at ng mga mandarambong kagaya nila Saldico na ngayon ay nagbubunyag ng ganitong uri ng sistema ng malawakan at sistematikong pagkakaroon ng pangungulimbat at pangungurakot sa kaban ng bayan. Okay lang pala na kurakutin nila ang mga pundo na nandyan po sa ating tinatawag na general or government-owned and controlled corporations kagaya ng PhilHealth, ng Philippine Deposit Insurance Corporation, basta bayaran lang ng taong bayan sa susunod na budget cycle. Di kalukuhan po yan. Isang malaking kalukuhan, isang malaking katarantaduhan po, mga kababayan, na ang PhilHealth na pinagnanakaw na 60 billion pesos, hindi pala 89.5 billion. Kasi mukhang nagkaroon ng, if I'm not mistaken, injunction o pagpigil ang Korte Suprema na hindi na pwedeng ubusin pa ang natitirang 29.5 billion pesos sa PhilHealth, no? Kasi 89.5 ang tinatarget na kulimbatin nila Marcos at nila Ralph Recto. So, 60 billion lang pong kinuha at sabi ni Justice Carpio, unconstitutional po ito. Sapagkat ang nakalagay sa batas na ang mga pondo, savings man o income o kaya karagdagang mga koleksyon ng PhilHealth ay mananatili sa PhilHealth. Sapagkat yan ang pinag-uutos ng batas na Universal Healthcare Law na dapat may bastante at may panatag na pundo o stable na pundo ang PhilHealth upang isustain ang pagtutustos o pagpundo sa mga healthcare insurance ng mga mahihirap na mamamayang Pilipino na nagkakaroon ng pagkakasakit o pagka-confine sa ospital. So, magkaroon man ng income ang PhilHealth na 100 billion pesos o savings o karagdagang contribution, ang lahat ng ito ay mananatili sa purpose exclusive to healthcare related to the PhilHealth. Yan po ang nakalagay sa batas. So sabi ni Justice Carpio, ang ginawang pagkuha nila Marcos at ng team niya nila Ralph Recto at ibinalik kunwari nila sa National Treasury ang pundo ng PhilHealth ay isang illegal at unconstitutional na gawain. Sapagkat walang karapatan si Marcos kahit na siya ang presidente na kumuha ng mga pundo na nakalagay na at nakasaad sa specific na utos ng isang batas. Yan po ay isang illegal at krimen. Sa minimum, mahuhulog po yan sa technical malversation. Inilagay mo ang pundo sa hindi dapat nararapat at ginamit mo upang ipalusot at durubuhin. So, pasok pa rin po sa korupsyon. Graft and corruption siya. Particular, ito ay isang taktika ng tinatawag na technical malversation. Para sa PhilHealth, ginamit mo sa flood control kunwari. Pero alam natin, alam ng mamamayan, na yon ay gagamitin upang palusutin ang pundo doon sa unprogrammed appropriations. Kaya pala, umabot sa more than 4,000 flood control projects ang pina-implement, pinapunduhan at pinarilisan ni Marcos ng pera mula po sa PhilHealth pala yun at sa Philippine Deposit Insurance Corporation. At ito ang kinokompirma ni Ginoong Saldico na pinagmulan ng pandarambong. Si Sandro Marcos na anak ni Bongbong Marcos may mga insertions ng flood control projects. At sa Ilocos Region, sa Ilocos Norte alone, hindi bababa sa 3 billion pesos. Ang mga flood control na ina-allege ay kay Sandro Marcos, puro hausyaw, puro peke, at puro ghost halos. Ibig sabihin po, hindi ito iniimbestigahan dahil sasabog ito sa mukha mismo ni Marcos na ang kanyang anak ay involved sa malakihang pangungurakot by the billions of pesos. Di po ba, sinabi nga ni Saldico na nagagalit si Sandro Marcos kay Bongbong Marcos Jr.
sapagkat pinakialaman nila Saldico na ilipat ang ilang insertions niya na nagkakahalaga ng 8 billion pesos, kung kaya ang kanyang na cash advance na 2 billion pesos na kurakot ay ibabalik ngayon niya dahil hindi niya mabibigyan ng proyektong flood control at ano pang mga insertions na kanyang diniskarte dahil inilipat at nirealign nila Saldico sa unprogrammed appropriations. Galit na galit itong si Sandro Marcos kay Saldico. At ang nagsabi nito mismo, ayon kay Saldico, ay si Martin Tambaluslos. Sinabihan niya na wag mo nang pakialaman ng kay Sandro Marcos dahil nagagalit siya na kapag cash advance na siya mula doon sa 8 billion na insertions. And this makes sense. Ang report na inilabas ng atin pong nakita kanina at nabasa sa Rappler na ang 107 billion pesos na pundo sa Philippine Deposit Insurance Corporation na para sana sa proteksyon ng mga depositor sa bangko upang sila ay may makukuhang insurance sa mga deposito nila, at yan ay isang government-owned and controlled corporation kagaya ng PhilHealth, 107 billion pesos din po ang kinuha nila Marcos dyan. Kasama si Ralph Recto bilang Finance Secretary. Wow! Kaya pala inilagay niya ngayon si Ralph Recto bilang Executive Secretary sa layunin na mas lalo pang higpitan kung papaano nila gamitin ang pundo at ang kaban ng bayan, hindi para sa kapakinabangan ng mamamayan, kundi sa kapakinabangan ng kanilang bulsa at walang pagkakaroon ng kabusugan na mangurakot at mangulimbat sa kaban ng bayan. Yan po ang nakikita natin mga kababayan kung bakit may kabuluhan itong pagbubunyag ni Justice Carpio na inilabas nga sa online expose ngayon ng Rappler na ang mga flood control projects na karamihan ay ghost projects, pinunduhan pala ito noong 2024 at pati sa 2025 ng mga PhilHealth Fund habang namamatay sa sakit na hindi malulunasan, habang gumagapang sa paghahanap ng pera para mapaospital at mabayaran ang mga gastos sa ospital ng mga pobreng pamilyang Pilipino na nagkakaroon ng pasyente, ninanakaw ang pundo ng PhilHealth at inilalagay sa mga proyektong kunwa-kunwarian na tinatawag na flood control projects. Habang mayroon palang pundo na naiipon sa Philippine Deposit Insurance Corporation na mga mahigit na 300 billion, kinuha po ang 107 billion pesos ni Marcos at nila Ralph Recto at ginamit para ang mga naitago na diskarte para sa flood control projects at iba pang infrastructure projects sa loob po ng unprogrammed items or appropriations ng budget ay maiparelease ang pondo. Kaya po, ang tanong ni Carpio ay sasagutin natin kasi duwag at takot siyang tumbukin. After all, it was Marcos. Sabi niya, kung sino man ang gumawa nito ay genius. Walang ibang gumawa niyan, Carpio, kundi si Marcos Jr. Walang ibang gumawa ng pandarambong na ito kundi si Marcos mismo. Sapagkat siya mismo ang nag-utos kay Ralph Recto na kunin ang mga pundong ito upang magkaroon ng oportunidad na gamitin nila sa kanilang mga tinatawag na flood control projects, na kung saan ito po ang pinagmumulan ng malakihang pandarambong at pangungulimbat. Kaya po, nang magkaroon ng deliberation sa budget for 2026, tinanong po nitong komunistang representante sa loob ng Kongreso na si Antonio Tinio ng Alliance of Communist Teachers kung sino ang nagpaparelease at nagbibigay ng pondo sa mga proyektong nakatago sa unprogrammed appropriations. Hindi pa sana susagot ng tama ang taga-Department of Budget and Management at ang taga-DPWH. Pero nang pinresenta
ni Antonio Tinio ng Alliance of Communist Teachers na mayroon palang umiiral na Executive Order number 92 kung saan nakasaad doon na ang pagpaparelease at pagbibigay ng pondo sa mga proyekto o programa ng gobyerno na doon po nakalagay sa unprogrammed appropriations ay ang presidente. Ayon, inamin din po nila na si Marcos ang nagparelease ng mahigit 4,000 flood control projects. At ito po ay pinunduhan, chargeable to unprogrammed appropriations. At ito ngayon ang tumutugma sa pagbubunyag ni Justice Carpio, pero duwag na tumbukin that it was Marcos na ginamit ang PhilHealth Fund na 60 billion pesos, ginamit ang 107 billion pesos na pundo para sa Philippine Deposit Insurance Corporation at inilagay kunwari ni Marcos sa unprogrammed appropriation upang gumalaw ang pundo at durubuhin. Ito ang totoong mga nangyari. Hindi na po ito nanggaling kay Saldico lamang. Ito po ay mga revelations o pagbubunyag na ipinakita mismo ng mga kritiko ng mga Duterte, Rappler and Antonio Carpio. They are no fan of Duterte. Sila po ay mga kalaban ng mga Duterte sa politika, subalit nagbubunyag sila ng katotohanan sa pandarambong at malawakang korupsyon na kinasasangkutan ni Bongbong Marcos Jr. at nila Romualdez at ng gabinete ni Marcos. Alam ito ni Pangandaman, alam ito ni Bunuan, at alam ito ni Bersamin, sapagkat sila po ang mga small committee at ni Ralph Recto kung paano nila pinagalaw ang pondo papunta mula doon sa PhilHealth, mula dito sa Philippine Deposit Insurance Corporation, papunta sa unprogrammed appropriations. But then, dapat nating ma-emphasize, walang lalabas na pondo o proyekto na ma-implement at mapupunduhan mula sa unprogrammed appropriations kung hindi ang presidente ang nag-a-approve. Diyan pa lang, bullseye. It was Marcos who is the main principal author and architect of this plunder of flood control projects, insertions, realignment, and the anomaly behind the unprogrammed appropriations kung bakit taon-taon sa tatlong budget cycle ni Marcos ay puro may mga unprogrammed appropriations. 700 billion sa 2023 budget, 500 billion sa 2024 budget, more than 300 billion sa 2025 budget. Lahat yan unprogrammed appropriations na pinayagan niya sapagkat ultimately ang magpapalabas at maglalagay ng pondo dyan at magpapatupad by approval of finality according to Executive Order number 92 pag ang proyekto na papapunduhan ay chargeable to unprogrammed appropriations, it will be the President na mag-approve. Kaya ang pagkuha ng pondo sa PhilHealth, ang pagdurubo sa pondo ng Philippine Deposit Insurance Corporation and other government-owned and controlled corporations, si Marcos lang po ang makakapagpagalaw niyan. At para hindi halata na dinurubo, pinapunta sa unprogrammed appropriations para punduhan ang mga flood control projects na nasa record ngayon ng House of Representatives. More than 4,000 flood control projects. Si Marcos ang nag-approve na punduhan, ipa-release, ipa-implement, chargeable to unprogrammed appropriations. At doon napunta sa unprogrammed appropriations ang kinuha na pundo na 60 billion pesos na pinapadeklara ng Supreme Court ngayon, malamang sa malamang idideklara ito na unconstitutional at ito ay equivalent to technical malversation. At ganon din po ang nangyari sa Philippine Deposit Insurance Corporation. This is on top of the 100 billion pesos na itinulak ni Marcos ng puno ng kahambugan. Sabi ni Saldico, nagsasabi pa siya kay Martin Romualdez, huwag niyong pakialaman
ang mga proyekto ko. Ito pala yung insertion niya. Humanap kayo ng inyong proyekto at insertions. Wag yung sa akin. At syempre, wag yung kay Sandro. Napakasama. This is the worst government. At ngayon po, ang challenge natin kay Carpio at sa Rappler. Kung alam nyo pala na illegal, bawal, kriminal ang ginawa ni Marcos, at wala namang ibang gumawa ng pagkuha ng pondo sa PhilHealth, no? It was never Ralph Recto only. It was Marcos through Ralph Recto na inutos niya. The way na inutusan niya si Bersamin at pati si Pangandaman at si Bunuan na magkaroon ng insertions. Even sa National Expenditures Program for 2026. O ngayon, Carpio, Rappler, Simbahan Katolika, mga dilaw, ano kayo? Mismo ang inyong pagtatakip at pagtatabon-tabon kay Marcos ang sumasambulat sa katotohanan. When truth is going to come out, it will be hard to deny it. And it will be very difficult to cover up. Kapag ang katotohanan sumisingaw, lalabas at lalabas po ang katotohanan. That Marcos is the chief architect, main orchestrator, principal and mastermind, together with Romualdez, and some of his cabinet na naging sistematiko ang kanilang krimen sa pandarambong at pagnanakaw. Magbabalik po ang iba pang mga analysis at pananaw with Ka Eric. Again, greetings kay Roy Salvilla at kay Sid Garete, mga suki at supporters ng Ka Eric Celis YouTube channel dyan po sa New Zealand. Kasama po ang pamilya ni Wawi at ni Bigi, ni Rosana, na mga kapamilya ni Mrs. Nilangging. Sa lahat ng gustong sumuporta sa ating advocacy group na People's Movement Bangon Sambayanan, ang ating GCash line 0916-308-7710. 0916-308-7710. Yan po ay sa pangalan ni Rohilda Langging Celis. Maraming salamat at mahalin natin palagi ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. See you tonight, 9:30 in the evening, sa ating balita at talakayan with Ka Eric. Maraming salamat muli. So yun mga kababayan, ano hong masasabi nyo dito, no, sa pahayag ni Ka Eric, no, sa pagdesisyon ng Korte Suprema na hatulan ang ginawang pagnakaw di umano ni Marcos at ni Recto sa PhilHealth at PDIC. Ayan yung title ni Ka Eric, mga kababayan. So like kayo, mag-subscribe sa ating video, at sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe po ng ating channel. Maraming salamat po.